Castro. Oh, pretty move from the blur. Jason Castro, just give it a shot. Castro, stop and pop three, punches it through. Jason Castro fires a three. Yes, sir! Castro at the buzzer. Pero once na na-injured ka, lahat yun mag-i-stop. Kasi you're only good as your last, sabi nga nila sa basketball. Sabi ko, galing na ako sa mahirap. Ayoko nang umabot pa sa nakapag-ipon ka and then nawala lahat. Hello, Jason! Hello, ma'am. My gosh! Talagang bumiyahe po ako, nilakbay kita. Ay, Diba? thank you po, thank you. Ang ganda naman ito. This is so beautiful. Maraming salamat na appreciate niyo po yung... Wow, hindi ka lang basketball player. Resort owner ka pa. Farm resort owner. Yeah. Gaano kalaki ang Casa Esmeralda? Almost 2 hectares po 2 siya. hectares. At pinili mong magtayo dito kasi taga dito ka. Opo, almost mga 10 minutes away lang po yung kung saan ako lumaki talaga. So, nakita ko yung place na to and parang hatom ako dito eh. Kaya mas gusto ko na mas nag-invest ako dito. Oo, nag-invest ka. So, ilang taon ka nun when you bought this property? Kasi tingnan nyo ang lawak po, ilang taon ka nun? Nasa PBA na rin po ako nung na-acquire namin tong property na to. To be honest, sobrang parang may off na piece pan siya eh. Ano And, on? oo, and then tinambakan lang din namin Wow. para maging ganito siya ulit. My gosh, look at it now. I want to see it. Iikot ko po kayo sa mga private villa namin at the same time dun sa restaurant At po ang namin. social naman dito, guys. Kung gusto nyo mag-ikot, talagang may golf cart. Talagang Opo. golf cart. Yes po, Wow, para sa okay. mga guests din po So, namin. dito ka na, Jace. Ah, Dito sige ko. po. Ako Alright. Saan tayo pupunta? Una po dun sa unang villa dun sa Casa Esme, which is yun yung mga name ng mga casa, second name ng mga anak ko. I see. So, ang mga anak mo, si David, Si Lucia and si Elise, 2 girls and then 1 one boy. So, Yes po. basketball player din ba yung boy? Nung una, mahilig sa basketball, pero ngayon, iba na yung hilig niya. Which is okay lang sa akin kasi... Hindi mo pinipressure. Ayokong pressure rin din kasi ang hirap din sa basketball eh. Yeah. Wow, ang ganda nito. Look at this. I like that Parang may Parang may mesh wire po siya na para umaba arch yung- walkway Yes po. na may tanim. So what was the inspiration in putting this up, itong style? Before po kasi nung pinaplano namin to, ano namin is maging retirement home. Anong una? Nung una. And then eventually, naisip namin, paano natin i-maintain kung wala siyang Income. Tama, oo. And sabi namin, sige, before siya maging, since bata pa naman tayo, gawin muna natin siyang Airbnb or resort type. Ang ganda niya. Look at Yeah. this. So eto, pakita natin. So you have a pond. Yes po. You have a pond here. May isda yan. Yes po, meron din siyang isda. May mga tilapia, ganon. Oo. Pero mostly, ganyan lang siya kasi sa mga wedding at saka mga birthday or social events, ginagamit nila as pang-pictorial nila. So how big is this, yung mismong pond? Mga nasa at least 1,500 square meter po Yeah, siya. ito. Pero ito lang. parang may kaalaman ka sa construction. Kasi kilala ka bilang basketball player, athlete. But it looks like may iba ka rin career. Yun po yung parang pinaka-side hustle ko during abang naglalaro ako. Natutunan ko lang din po sa mga kaibigan na mga builder at saka construction. So, tinuruan nila ako and then alam nila into real estate ako. And sabi nila, if you want, sabi nila, sampulan natin yung mga ibang lupa mo. Yung dream house ko before, sabi ko, gawin natin. And then, try natin siyang i-for sale. Kung within 3 months or 6 months hindi nabenta, sabi ko sa wife ko or dun sa mga
team ko, tiran na lang namin. So, ibig mo sabihin, nung nagpo-professional basketball ka, when you were starting, nagba-buy and sell ka na. Yes po. And then yun, nag-work na nag-work. So, Oh my. and then ito, yung last namin And na then, project. wow, tingnan niyo po gaano kaganda. Look at this from the pond. Ang ganda-ganda. Yeah. How long did it take you to build Casa Esmeralda? 3 years, 3.5. 3 years. Yes po. Oo. Yung talagang fully developed na. Actually, during pandemic, sakto yung mga ibang worker namin na Oo. walang trabaho. So, para mabigyan din sila ng trabaho, sabi ko, Galing. try natin i-develop itong una, parang isang villa muna. and Yeah, then look at dalawa. this. Pero you know what I've noticed? Alam niyo sa Pampanga kasi, nasa Bacolor tayo. Yes po. Ang Bacolor kasi at many parts of Pampanga, Kapampangan po nanay ko, napakainit dito. Yes. Pero ang na-notice ko, ang dami mong puno. Di ba? So many trees. Yun yung ginastasan po namin kasi sabi ko, gusto ko yung landscape maganda talaga. Yeah. And then, ayun nga, alam natin yung Bacolor na Laar, di ba? Parang pinakano ng lupa, hindi mainit. You're right. Tinanuan namin ng garden soil, yung buong almost 2 hectares. Ha? So yung 2 hectares, ilagyan mo ng garden soil. Yes po. Para Kaya- yung init lumubog. Yes po. At the same time, yung mga namin, Bermuda grass at saka mga ibang halaman, maganda yung tubo niya. Oo. And ang ganda ng villa ha. So this is one villa Yes po. na may tao ngayon. Anong tawag sa villa na yan? Ito, Casa Elise, and Okay. then this one is Casa Ellie. Okay. Mga second name ng mga anak ko. Oo. And then yun yung Casa Esme. And you have 4 villas in this place. Yes po. Do you want to add more? As of now, wala pa kaming plano. Ito na lang muna. Ganda niya, no? Yeah, Oh, parang fireplace. fireplace. Fireplace namin. Wow. Kung mag-extend pa kami, mga another 3 to 4 years pa. Yeah. So, eto, ang cute pa ng sign niya. Tignan niyo po ito. Mga ang ganda, reclaim Diba? wood lang na Na made in Pampanga. Wow. So, eto, check po natin yung Casa Elio. Ito yung isang villa namin na Okay. good for 6 lang to eh. Okay. Yeah. So, ang name nito is... Casa Elio. Kasi favorite ni David, yung anak ko na, yung movie na Elio. Oh, may movie. Okay. Yeah. Oh, may movie na ganun. Disney siguro yun. Yeah, Ganun. Disney. Alright, pumasok tayo, guys. Yeah. This is so beautiful. Anong tanim to? Look at this. Ano to? Tinkerbell? Parang ganun po yung name niya. Inano mo to, no? Dinala sa Pampanga. Dinala sa Hindi Pampanga. to- Dinala hindi lang to, po. Hindi to Kapampangan po na rooted here. Yeah. Okay. Wow, this is so nice. Para ka namang nasa Bali. Yes po. Ito yung inspiration nung Each and every villa has a private pool. Yes po. Ito yung pinakamaliit, pero yung mga iba mas malalaki. Pero hindi ka ba natakot noon? Hindi biro ang puhunan na to, yung ginawa mo, sugal to. Based sa experience ko naman sa real estate, parang pinaka-safest investment naman para sa akin yun eh. At the same time, ito yung parang iwan ko rin legacy para sa mga anak ko. Kasi lumaki ako na wala namang kaming house. So sabi ko, retirement na, mas gusto kong isang compound lang kami para at least sama-sama kami dito. Very good. Oh, Yeah. family compounds. Uso na po ulit yun ngayon. Ay, Uy, ang ganda naman. Tignan niyo po, ang ganda ng interior. Frustrated interior designer ako. Ang ganda. It's white and then light wood. Look at the open kitchen. And then this dining table, you're right, it sits 6 people. Uy, ang ganda. Sunken living room. Where did you get the inspiration for this look? Ano bang bansa to? dun sa Bali. So, Bali, yeah. oo. Even yung mga maliliit mong effect. Yeah. Di ba? And I noticed it looks like real bato. Parang mukha siyang stone, but it's a tile. Yes po, tiles lang po siya para at Oo. least kapag sa maintenance. hindi- Madali. Yeah. You know, look at the furniture. Ang ganda. Ito ba Kapampangan to? Yes po. Especially sa British, yung mga Oo. craftsmanship Ang galing na gumagawa. Wow. So, halos sila yung nag-provide ng mga furniture. Po. Ang galing mo naman, Jason. Wala akong masabi. Thank you. Bilib na bilib ako. What an inspiration, ha?
And you are only 40 years old? Yeah, magpo-40 na po this year. 39 pa lang siya, isipin nyo naman. So, ito po yung master bedroom. Wow. Oh, look at this. Pampanga din to. Yes po, more on rattan. Naisip namin Oo. bumabalik yung mga uso, so linagay namin more on. Ang tawag dito, Solia ba? Solia. Opo. O, diba? And I love the color, kasi yung color, ginawa ninyo na it's white, tapos yan, natural texture. Yes po. Right? And I'm curious, sino yung mga nagre-rent nito? Let's say walang kasal. Mga small family po na nagto-travel na galing Manila or na may mga... They want a break. Yes po. So pag Holy Week, punong-puno to. Yes po. Oo, Punong-puno oo. po kami. And then, even kapag December up to Feb po, punong-puno siya. Inakala mo ba na ang Casa Esmeralda ay magsasucceed ng ganito? Hindi namin nakalain na magiging ganon. Which is, sobrang happy kami sa kinalabasan nung ano. Yeah. Yeah, and then ito, may isa lang siyang... Pasok ka. Ang ganda pa ng... Ah, ang ano ganda lang. ng bathroom, Bathrooms, Pasukin ko, ha? simple Look lang at the siya. design. Ito, oh. Wow, bagong-bago ang Casa Esmeralda. Yes po. I think minimaintain namin siya ng maayos para sa mga guests talaga. Yeah, because look at it. It looks brand new. The tiles here to there, everything looks so new. Yes po. At the same time, mahilig ako sa mga bahay eh. Yun nga, mag-maintain din ng bahay. Kaya, at saka yung mga guests namin, syempre. Oy, there's another room. ito. So this villa has 2 rooms. 2 rooms. Kasi it can fit 6 people. So ito 4 people na can fit here. Yes po. What is your favorite spot in your farm resort? Doon sa may fun po, Yan talaga. lalo na during afternoon, yung late afternoon, maglalagay lang ng upuan doon and then nakaharap ka sa mga villa, sobrang relaxing. Bar dito sa Antipolo. Castro, right on cue. Castro, oh, pretty move from the blur. Jason Castro, just give it a shot. Castro, stop and pop three, punches it through. Jason, you are a rags to riches story. Pero hindi naging madali ang iyong nakaraan. Yung buhay namin po noon, hindi ganun kadali. Pero yun nga, tinake ko yun as a challenge kasi alam ko one day magiging okay din lahat. And then, yun nga, lumaki ako sa lola ko, which is tinuruan niya ako yung mga values na alam ko magagamit ko pag laki ko. And yun, naging maganda naman lahat nung lumalaki na ako. Hindi mo nakilala ang tatay mo ng lubusan. Siya ay American Navy man. Yes, at ang nanay mo ay Pilipina. Ano ang natatandaan mo nun? Natatandaan ko lang, gustong-gusto akong kunin ng dad ko. Pero yung lola ko and mom ko, ayaw nila akong dalhin sa US. Pero yung mom ko nasa US, which is siya yung pumunta doon. Kasi napamahal ako sa lola ko eh. And even yung mga relatives ko, napamahal ako sa kanila. And pinakabilin ng lola ko na wag na wag dadalhin sa US si Jason. So, para sa akin, parang yun yung tumatak sa akin. Kaya sobrang minahal ko yung lola ko. And even yung mom ko, kasi to be honest, siya yung parang isa sa mga pinaka-breadwinner sa family namin. Nakita ko kung paano niya alagaan din yung mga ibang kapatid niya at saka lola ko. Maliit ka pa lang noon, naghiwalay na ang mga magulang mo. Your dad left the family. Siyempre, that time parang kino-question ko lahat. Parang napakahirap para sa akin na lumaking walang dad. Pero I think napunuan naman nung lola ko at saka lolo ko yun. Yung pagmamahal na hinahanap ko sa isang dad. And then na-realize ko rin na parang I think ganun siguro talaga. So kailangan ko maging matatag. Ito yung reality ng buhay eh. So sabi ko parang kung give up ako or hanapin ko yung walang mangyayari sa akin. Pero hindi mo ba ninais nun, ay sumama na lang ko kay daddy sa Amerika kasi mas maayos ang buhay doon. Ang hirap dito sa Pilipinas noon. Dumating din sa point na sana nandun ako. Pero
nung nakita ko yung parang pagmamahal na binibigay naman ng lola ko and lolo ko sa akin, even yung mga relatives ko, parang nawala yung ganun na thinking. And nakita ko rin kung paano alagaan ng mama ko yung mga lola ko. So sabi ko sa sarili ko, I think mas okay na rin ako nandito. Kasi di ko rin alam kung ano yung dadatnan ko sa US. But what was it like growing up not really knowing your father? Ang hirap, to be honest, kasi dami mong question na yung mother at saka father mo lang yung makakasagot. Pero yung mga question na yun, actually, nasa akin pa, pero parang inisip ko na lang na, I think itong mga question na to na hindi ko na kayang sagutin, which is pinapaubaya ko na lang kay God. Kasi kapag inanap mo pa yung sagot dun sa mga question na yun, parang di ka na lang So sabi ko, nung lumalaki ako, I think blessed naman ako sa mga lola ko at saka lolo ko. You clearly have a grateful heart. But what were some of those questions when you were young? Kung bakit ako iniwan ng dad ko, kung bakit hindi niya pinus na. Nag-attempt siya na kunin ako, pero bakit nung may chance siya ulit na kunin ako, bakit hindi niya ginawa ulit? Never ko na rin inisip nung lumalaki na ako. Especially during high school kasi tanggap ko na. Ang iba sa ganong sitwasyon, magliliwaliw o mapapariwara, pero hindi ikaw. Yun nga, sobrang blessed din ako na napalaki nila ako ng maayos. Kasi, yun nga, kahit sino naman magsabi na, buti hindi ka nagrebelde. Never kong naisip yun kasi napakahirap na sitwasyon mo na nga. Gagawa ka pa ng ganun, parang lalo mo pang ididiin yung sa sarili mo or yung family mo. So, inisip ko kung paano na lang ako makatulong sa family ko. Anong ginawa mo nun? Nung bata ka? I heard nagbebenta ka rin daw dito. Kwento mo yun. Sobra. As in, halos lahat. Tinutulungan ko yung tita ko na magbenta kami ng mga pagkain sa tabi ng school. And then ako lahat yung nagpe-prepare nun. So, gigising ako ng mga 5 a.m. in the morning before ako magpuntang school. As in, lahat ng paninda namin, naayusin ko na. During summer, lahat ng mga kailangan na pwedeng pagkakitaan, lahat gagawin para lang kumita ka, di ba? So, para lang din makatulong sa lola ko at saka sa tita ko. So, yun yung ginawa ko talaga. Which is, sobrang proud ako. Kasi, doon ako natuto kung paano, yun nga, i-value yung money. Kasi, hindi naman lahat nakakahawak ng pera na gano'n. At kailan mo natuklasan, magaling pala ako sa basketball? Actually, na-realize ko na sobrang athletic ako. Ibang-iba ako sa mga iba. Kasi, yun nga, yung blood ko, iba. So, na-realize ko na, ito yung advantage ko. Anong pwede kong gawin dito sa advantage ko? Na-realize ko na, actually, yung basketball, hindi ko siya per sports. So, more on track and field ako. Athletic. And then, na-realize ko, para makakuha ko ng scholar, pagdating ng college ko, kailangan ko mag-basketball para hindi na gumastos yung family ko. Kasi walang-wala din naman kami. Hindi nila kayang paralin sa Manila. So, sabi ko, ito yung isang way para makakuha ko ng scholar, which is, nakakuha naman through basketball. Yeah. Sa Philippine Christian University, sa PCU. Yes. So, naging varsity player ka doon. Yes, nag-tryout ako, nakuha ako. I think 16 years old lang ako. Nagipagsapalaran talaga ako, pumunta kami doon. At wala daw kayong pera. As in, walang-wala talaga. Buti na lang may libreng, may libreng dorm, may libreng pagkain after practice, which is makakasurvive ka. Pero as in, walang-wala talaga. Pero the good thing lang, nung nandun na ako, yun nga, yung basketball skills ko, unti-unti kong na-develop. And sinasabi nila, before kasi hindi rin ako naniniwala na magaling ka. Yeah. Na kaya mong umabot sa amateur level or PBA level. So sabi ko, let's see, kasi mas focus ako sa pag-aaral ko. Kasi iniisip ko after basketball, anong next? Hindi naman guarantee lahat ng basketball player sa college
pumahangat ng PBA or amateur eh. So at least sabi ko, once na nagtapos ako, may backup ako, makakapag-work ako na maayos. At nakapagtapos ka. Yes, yes. Yun lagi yung question ko after basketball. What's next? Sabi ko, kung hindi ako magtatapos, baka magaya ako dun sa mga ibang PBA player or mga amateur player na hindi nila alam kung paano sila makakapag-develop ng skills ulit after basketball. Kasi maraming player, una may pera, kikita, tapos biglang naghihirap. Kasi number one, once na nakahawak ka ng pera and then during basketball career mo, parang iniisip mo lagi non-stop yung sweldo. Pero once na na-injured ka, lahat yun mag-i-stop. Kasi you're only good as your last, sabi nga nila sa basketball. Kapag hindi ka nakapag-perform or nabalian ka, ako iniisip ko lagi, during those times, parang sabi ko, anong gagawin ko after ng basketball career ko? So, kailangan ko mag-develop ng skills. So, which is, naisip ko is, invest ko yung money ko into real estate talaga. Now, dun ka magaling. Kumbaga, wais ka that way. Ang iba kasi, pag kumita ng talent fee o pera, bibili ng sports car, 'di ba? Mamahaling mga bag, designer clothes. Yeah. Nakita mo yun. Kitang-kita ko talaga and then sila rin yung after basketball nila as in talagang wala talaga. So sabi ko sa sarili ko, ayokong magaya sa kanila. Nag-hire ako ng isang mentor ko during PBA career ko nung kumikita na ako ng medyo malaki. And inintroduce niya nga sa akin yung isang bagay na magiging safe yung money mo, which is real estate. Pero believe ako sa'yo that you were humble enough and intellectually curious na kailangan ko ng mentor. Yes. Naghanap ka. Naganap ako talaga. As in, talagang ako yung lumapit sa kanya para turuan niya ako kung paano i-invest yung money ko through real estate. Yun din yung sabi niya na sobrang dalang ng mga player na nag-iisip ng ganon. Sabi ko, galing na ako sa mahirap. Ayoko nang umabot pa sa nakapag-ipon ka and then nawala lahat. So para sa akin, napakahirap naman siguro sa family ko yun yung makita nila kung nandito ka and then lahat mawawala sa'yo. So sabi ko sa sarili ko, okay, i-invest ko at least mga 80% ng kinikita ko and then yung 20% pangkain, which is yun lang naman kailangan ko eh. Pero nagtiis ka kasi nakikita mo yung ibang player, siguro, wow. Nandun yung na parang sasabihin mo, bakit sila nabibili nila yung ganon? And then ako parang sabi ko, I think yun nga, yung words na delay gratification, parang pumasok sa akin yun na siguro after na lang ng karir ko. At kasi after 1 year or 2 years, luma na rin naman yun eh. So sabi ko, tiis muna. Invest ko na lang muna to. Doon, nakita ko after 5 years, 6 years, 7 years, parang doon nagbubunga kung ano yung mga pinaghirapan ko. So, ano ang una mong malaking sweldo? Halimbawa, let's say na ininvest mo, was it 50,000, 100,000? I mean, yung professional player ka na, ano yung una mong ininvest? Bumili ako ng isang maliit na townhouse na sarili ko. Magkano yun nun? That time, nasa 900,000 pesos lang. Nabenta mo. Hanggang ngayon, nandyan siya, pinaparentahan ko. So, kumbaga, may income ka. Yeah, may income na Yung siya. 900,000 na yun, hindi mo ginastos kung saan. Yes, exactly. Kasi inisip ko rin nun, parang sabi ko, kung gagastusin ko sa mga ibang bagay ito, mawawala din naman yung value niya. And then sabi ko, at least ito, matitiran ko for a while habang nag-iipon pa ako. And then, eventually, sabi ko, mapaparentahan ko rin naman to. At the same time, gusto ko makita ng mga anak ko kung saan ako nag-start. Kasi mahirap sa mga bata ngayon na makita kaagad kung ano yung nandyan lang. Pero gusto ko yung mga anak ko, makita nila kung saan ako nag-start talaga. Where did you learn these values? Alam mo, may wisdom ka. Napakabata mo pa lang noon, may wisdom ka na mula sa Panginoon. I think sa lola ko and sa tita ko. Kasi yun nga, dahil hindi naman kami hindi naman talagang walang-wala. Parang every peso may value sa kanila. And yun nga, naranasan ko rin magtinda.
So yung kung magkano yung profit mo sa paninda, parang pangalagaan mo yun para pang next day or the next week. 'Di ba? So nakita ko yung kung paano i-handle nila yung money na gano'n, na napaka-importante. Pilido niyan, di naman Castro, William. People are wondering, dun sa uniform ni Jason Castro, the last name that's printed there is actually William. Ang apelido mo kasi William. Binago mo na Castro. Kasi during that time, natatakot yung mom ko na abulin pa ako ulit ng dad ko. So sabi niya, kung pwede sa basketball mo, gamitin mo na lang Castro. Which is, for me, mas parang Pinoy na Pinoy yung dating. At the same time, makikita nila na kung saan ako galing talaga. I think isang way din ni God yun para sabihin na, oh, galing ka dyan. Bumalik ka kung saan ka galing lagi. At nung nagtagumpay ka na, nung sumikat ka, yung tatay mo ba, did he reach out to you? Sa mom ko, pero I think hindi na rin sila nag-usap. And okay na rin ako kasi nakita kong masaya yung mom ko rin kung ano yung na-achieve ko. Tara po, check naman po namin yung bagong open na restaurant namin. Wow, nagbukas ka ng restaurant pa dito sa loob ng farm resort niyo. Yes po, para sa mga guests at saka sa mga dito sa mga kalapit bayan po namin. Okay. So, unstoppable ka, Jason, ha? So, yung restaurant mo, Kapampangan dishes. Yes po, may mga Kapampangan at the same time, may mga Asian fusion na mga food. Look naman! Tignan nyo naman yung restaurant na tinayo ni Jason. Anong inspiration mo dito? Parang naisip namin na wala pang ganitong klaseng restaurant. Sabi ko, magbe-blend siya sa mga villa. So naisip namin na ito. And then Esme is short for Esmeralda. Ang Esmeralda kasi, yun yung lola mo na love mo. Yes po. Wow, ang ganda naman. Pass. Alright. It's really beautiful. I mean, everything from the tiles to the chair. Look at the ceiling. The use of the green. Ang tasteful. Who designed this for you? Did you want it talaga na ito yung feel? Yes po, with Chef Felix po. Hi, Chef! Hello, congratulations. So, mag-partner kayo dito. Yes po. Mostly sa Esme siya yung nag-ooperate talaga. And then sa maintenance at saka sa structure, ako. Sa food Sa lahat. food siya yung in charge. Yes po. Pero in effect, you both share it. Yes po. Yan. Yes po. O meron ka ng mga customers. Hello. Lola ko po. Lola ka. Hello. So, tikman natin, ano ba yung pagkain dito? Basically, the concept of Esme is actually, Type ko to. it's a Kapampangan favorites or Kapampangan classics with a subtle of Asian flavor. So, to start off, nag-prepare po kami ng ating paku and wakame salad. Ay, favorite to. Ang tawag dito, pako. Pako, yeah. Pako. So, ito po yan, meron siyang Bilis. salted egg. Salted egg. Tapos may, ano tawag dito nga? Ito yung pako. Yes, pako. And then, ito naman, ano to, Jason? Ito po yung okoy, sa Tagalog yung okwe. Okay. Yeah, so parang isa sa mga local dito sa Kapampangan Kapampangan. to. At kapag tinignan niyo yung Esme, dito sa Pampanga, hindi mo isipin na parang, ay, provincial eating. Hindi, kasi look at everything. Napaka-sophisticated yung restaurant. Yes. Kasi itong restaurant na to, the quality of it, pwede itong nasa Manila, nasa Makati. Actually, diba? yun nga. Ganun ang feel mo, nasa Makati ka. O chef, Sige try po. na natin. Saan po May natin? Okay, try. So, meron siyang mix of the nature and the ocean. The algae and actually, wakame is a seaweed po eh. Pwede ba ako mag-uwi? Siyempre Ay, po. Papa-take out po tayo. Oh my God, so good. Ano to? Shrimp. Shrimp po. Shrimp po. So basically, ano po ito,
potato, carrots, and papaya. So parang ano to, Knife. Kapampangan tempura. Yes, nakuha na. Oh, parang Kapampangan tempura. yes, actually yung po yun. Okay, alam Because mo. of we added the mayonnaise on the side kasi Yes. and also yung suka. Knowing Kapampangan po, sobrang sarap nilang magluto. And ang misus mo, magaling magluto. Yes po, nagluluto din po siya. Nostalgic po ang Okoy, no? Dito sa Pampanga. Sa ibang parts ng Pampanga, they call it biruya eh. Ang sarap! My God! So paano kayo naging magkaibigan? Actually po, sila yung number 1 supplier namin sa event place. I see! Yeah, Pag nagkikatering. Yes po. So, napag-usapan namin kung paano kami mag-collab dito sa restaurant na to kasi sobrang in demand siya kasi sa mga guests, naghanap ng restaurant dito. Pero ganun kagaling na negosyante si Jason. Sabi niya, teka lang. Lagi siya hinahanap ng mga bisita ko. Negosyo na natin. Pero chef, what was it about Jason na nagkaroon ka, naging komportable ka to invest with him? Kasi ang iba, why? Nako, basketball player yan, sikat yan. Pag bigla na lang, alam mo yan, ayaw na niya, kawawa ako. Alam mo yung ganon? Well, sa totoo lang po, unang impression ko sa kanya, though kilala po siya as basketball player, pero on-cam, off-cam, yung values po niya as a father, as a friend, at the same time, as a business partner, talagang yun po talaga, rin po ako mas napalapit yung loob po sa kanya. So the concept of Esme, actually, gusto po namin na open yung kitchen. Alam niyo, pag nag-open kitchen, ibig sabihin malakas ang loob niyo. Yes po, Kasi actually. nakikita ng customer Kung paano kung ginagawa. paano ginagawa yung food at Yes. saka nakikita niya na, okay, malinis ang kusina, di Yes ba? po. So may pressure din yun sa restaurant. Yes po. Oo. Actually, yun yung napag-usapan namin eh. Sabi niya na bakit hindi natin i-open? Eh since yung confidence ko naman sa kanya, oh yeah, let's see, gawin natin. Sige, kasi nakita namin sa Pampanga wala pa naman na gano'n. Itong restaurant na to complements the events place. Yung events place, gaano kalaki yun? Up to 250 packs po, kaya niyang, yes po. Oo. Kasi mukhang barn siya sa labas. Yes po, barn. Mukhang barn. Kaya tawag po namin The Barn. Oo. Yeah. Ganda May naman coffee po. machine din kami. Tingin naman kape. Ay, yes po. Ang ganda ng coffee machine yung chef. Tingnan nyo guys, ang sosyal. Dear, pwede ako pagawa na. Yes po. And then, Mag-order matapos kumain. and then ito yung pinaka-kitchen namin po. Oo. Chef, tanong ko, bakit ba ang Kapampangan magaling magluto kahit nanay ko? Anong dahilan? Sa totoo lang po, no? Marami po kasing mga fiestas dito sa Pampanga. So bata pa lang, pagka may mga fiesta, so usually nakikialam, nakikitikim, nakikita namin how our lolas, our titas prepare the food. So basically, ingrained na sa kultura ng Kapampangan na talagang mahilig po tayo makialam at magluto. Talagang Tsaka ba yung lasa, yung lasa. Tingnan nyo naman world class ha. Ang kanilang kitchen. Tingnan mo, stainless steel, Exhaust. exhaust, at saka look, ang kanilang hardware. Malaki rin ang investment in the kitchen. Yes po, pero I think sulit naman din po. Kasi even yung nila, ito yung mga freezer. Yes po. Right? Look at even their freezers are very, tawag dito, ang commercial na to, Yes po. industrial. Industry. And where do you get your goods? we actually source in locally. So, may mga sinusuportan dito yung mga Fresh. farmers. Yes. Nice. Meron mga organic farming din po dito na kinakuhanan Sa namin. Pampanga, Kale, mga yeah. lettuce. I like it that you are both making an effort to support Yes po. Pampanga. Ako napakahalaga nun in terms of the furniture, Yes po. gamit, farmers, anything na pwedeng kunin dito kunin. Opo, para matulungan din yung mga nandito. So grabe, ikaw Jason, parang masasabi mo ba all your dreams have come true? Yes po. As in, aside At sa ba? na-exceed pa. Yes. Sumobra-sobra pa. Sobra, as in, sobrang blessed ako na, yun nga, nakita ko yung mga pinaghirapan ko rin. Ngayon, you are a father yourself.
Tatlo ang anak mo. Growing up without a father, paano nakaapekto yun sa pagiging ama mo ngayon? Yun yung ginagawa ko ngayon na lahat ng time ko binibigay ko sa mga anak ko. Even na kahit sobrang pagod ako galing practice or galing game, minimake sure ko na after game uuwi ako para makita nila. And sinasama ko sila sa game. Ina-explain ko lahat sa kanila para at least even yung side na wala yung father ko, ina-explain ko lahat sa kanila yon para at least maging aware din sila. I think yun yung pinaka-best sa akin, yung time. Time is love. Yes. Yun yung para sa akin na hindi mo mababayaran eh. Kahit anong ginagawa ko, kahit nasaan ako, lagi ako nag-reach out sa kanila. You met your wife in Pampanga. Kumbaga, magkababata pala kayo. Yes. Diba? So parang ang true love mo, na-meet mo nung hindi ka pa sikat. So, alas magkapit-bahay lang kami dyan. And then, yun nga, since high school siya, first year college ako, magka-message na kami. And then, yun, dumating yung time na nagkita kami ulit. So, Kumbaga, minahal ka niya, mahirap ka pa nun. yeah, and then nag-i-start pa lang din ako nun. So, sobrang grateful din ako na nakilala ko siya. Kasi siya rin yung tumulong sa akin na maging ganito ako. But how do you avoid temptation? Ang hirap sa sikat na basketball player. The good thing lang is parang lumaki na rin ako sa mga pastor, which is yun nga, sa Philippine Christian University, mga pastor, yung mga nandun, ginaid nila ako. Yung temptation na laging sinasabi ng iba, which is before pa ako maging sikat, sinabi na sa akin ng mga pastor na yun. So, para sa akin, malaking bagay na napaligiran ako ng mga ganun na tao. Ano pa ba ang gusto ni Jason? You are a 3-time MVP. You've already achieved the 10,000 points. Ano pa? What else do you want? Lagi kong sinasabi, I don't want to be famous. I want to be successful. Yun lang, pero yun nga, dahil basketball player ka, hindi maiwasan maging sikat ka. Itong binigay sa akin ni God, okay na ako. Maging healthy lang yung family ko and yung mga relatives ko, okay na ako. Kasi sobra-sobra na yung binigay niya sa akin. And yun nga, marunong akong makontento kung hanggang saan lang. Jason Castro fires a three. Yes, sir! Castro at the buzzer. As a basketball player, ma-inspire mo lang yung mga kabataan, maging good example ka sa mga kabataan. And as a father, yun nga, maging good example ka rin sa mga anak mo, which is para sa akin, yun yung tunay na success eh. Nakakalimutan natin once na nandun ka na kung saan ka galing, at the same time kung paano ka maging grounded eh. What is your favorite life verse? Yung nasa Instagram ko, which is today I will do what others want, so tomorrow I will accomplish what others can. Every time na nakikita ko to, parang namomotivate ako. Ang hirap para sa akin na ayoko nang bumalik kung saan yung dati.